Sugatan ng isang barangay kagawad matapos makasagutan ng isang PBA player. Isang Northport player na namang nasangkot sa away matapos si John Amores. Sino nga bang may kasalanan? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Nakaraang taon na isa na yata sa naging trending sa mundo ng Philippine basketball ay ang naging issue ng isang PBA player. Ito nga ay walang iba kundi ang former Northport Batampier player na si John Amores. Though marami ng insidente ng mga malalaro sa ating pambansang liga na nasangkot ang mga ito sa gulo o away sa labas, ay medyo kakaiba itong si Amores. Mostly ang mga nasasangkot na mga malalaro noon sa PBA sa mga gulo sa labas ay mga patapos na ang career sa ating pambansang liga o paritiro na. Pero si John Amores ay paumpisa pa lang ang PBA career nito, ay nasangkot na ito sa may tuturing na pinakamalaking gulo na kinasangkutan ng isang basketball player. Involved nga kasi dito ang sapilitang pagbawi sa buhay ng tao kung sakali, kaya naman umabot ito sa PBA at sa mismong GAB na naging mitya ng pagtapos ng karir nito sa professional basketball player. Sa player side sayang dahil mahusay kung sa mahusay talaga ang 6'2" forward player na ito, kung saan ay malaking tulong din siya sa opensa at depensa ng Northport sa game. Sa opensa ay may tanga ng husay sa loob man o sa labas si Amores, habang sa depensa ay kinakaya-kaya nito ang ilang mapisikal na mga imports o big man player ng mga kalaban. Kaso nga lang ay hindi talaga nakontrol ni Amores ang kanyang attitude sa mga sitwasyong tulad ng pangyayaring ito. Sa ngayon ay ginigess na lang si Amores sa ilang mga liga sa labas kung saan ay kahit papano'y siguro ay may nakukuha itong kita every game. Balak din yata nitong magtayo ng maliit na negosyo na bahagi ng kanyang pagbabago. Samantala matapos ang issue ni Amores sa away sa labas, ay mayroon na namang isa pang malalaro sa PBA na konektado din dito kay Amores na trending ngayon dahil sa kinansangkutang away o gulo sa labas. Ito nga ay walang iba kundi ang 5'9" guard ng Northport. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1X sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Na si Franyu. Patok ngayon ang pangalan ni Franyu online dahil nga sa balitang inilabas ng kilalang TV network sa bansa. Ito nga ay di umano'y matinding diskusyonan nito sa isang barangay kagawad na nauwi sa sakitan. Ayon sa mga reports ay nagugat ang gulo sa pagpark ni Franyu sa prohibited parking area, kung saan ay sinita ito ng tanod ng barangay. Kaso nga lang ay hindi naging maganda ang usapan ng paninita dahil nahulog ang tanod sa gutter na sinasabing tinulak daw ito ni Yu. Kaso kalaunan ay tinanggi ito ng PBA player. Matapos noon ay mas uminit pa ang komosyon kung saan ay dumating na din ang ilang kawani ng barangay kasama ng angis ang kagawad. Dumating na rin dito ang tatay ni Yu. Dito ay makikita na nagpang-abot ng dalawang kampo, kung saan matapos nito ay may naging report na sugatan ng isang kagawad ng barangay. Dito ay pinopoint na si Yu ang may kagagawa ng injury na natamo ng kagawad at magsasampa daw ito ng kaso, habang sa part naman ni Yu ay ni-insist nito na hindi siyang nagpasimula ng away, kung saan ay di naman daw dapat kasama ang kagawad sa naging unang diskusyonan. Dagdag pa ng PBA player ay dati na raw ito nagpa-park sa spot na yon at sa unang pagkakataon ay ngayon lang ito sinita. Di tulad ni Amores na ka-teammate niya noon sa Northport ay walang anumang history ng away si Yu bago ito maging PBA player o kahit ngayong PBA player na ito. Kaya naman maraming mga fans ang nagtatanggol din sa part ng PBA player. Pero meron ding ilang binabatikos ito. Ayon sa report ay ongoing ang investigasyon sa pangyayaring ito.